inaanyayahan ng lahat na dito na po tayo para magsimula na po ng ating evangelistic at para po makapagsimula na po tayo agad. Ay sa lahat po ng nakarinig at dadalo dito sa ating program ay dito na po tayo sa mga bakanting upuan po. Mga ushers natin dyan na pwedeng mag-assist sa mga ating mga kasamahan. Tawagin mo yung mga nandun, ipapunta dito. Nasa gilid. Ha? Kita ba ako? Po sa mga nasa gilid po na attend po ng ating medical and dental po, pwede na po na tayo dito pumunta sa harap sa mga bakanting upuan. Dito po muna tayo. Sa mga nasa gilid po na dadalo ng ating medical at dental, ay dito po muna tayo sa harap para po makapagsimula tayo ng ating evangelistic. Okay, simulan na po tayo. Tayo po muna tayong lahat. Yan, tayo po muna tayong lahat. At bago po tayo magsimula ay tawagin ko po muna si Brother JP para pangunahan tayo sa ating opening prayer. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po'y mananalangin, pikit ang mata, po ang ulo. Panginoong Hesus, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw nito, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin na kami hindi niyong dinala sa katanduanan upang mag-provide ng serbisyo, Panginoon, ng hindi lang pang physical, ngunit pang spiritual, Panginoon. At patuloy na kami nagpapasalamat sa provision, sa kalakasan, at sa bawat isa, Panginoon, na dumalo sa evangelistic na ito. Dalangin ko po na patuloy na ma-bless ang mga taong ito, Panginoon, patuloy na makakilala ng iyong salita at makapakinig, Panginoon. Ikaw po siya patuloy na maggabay sa amin sa patuloy na araw ito, patuloy na magbigay kalakasan, at ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po. Panatili po muna tayong nakatayo at tayo po muna ay mag-awitan. At sa lahat po ng aming mga kasamahan dyan, pwede po tayo ditong pumunta para ma-assist natin sila sa pagkanta. Okay, sa mga ating kasamahan dyan, awitin po natin yung Save, Save. Dahil tinubos na po tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan, kaya tayo ay naligtas. Amen. Kaya dito po tayong lahat. Awitin po natin, Save, Save. Alpha. Found a friend. Okay, awitin po natin. Ready, sing. I found a friend who is all to me. His love is ever true. And love lifted me, and what His grace can do for you. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Second now. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm kneeling strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Last now.
when poor and needy and all alone, in love he said to me, come unto me and I'll lead you home to live with me eternally. Saved by His power divine, saved with the life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Lahat po ng save, sabi ng amen. Okay, next song po natin ay Jesus Saves. Sa Tagalog po, kay Jesus ay ligtas. Lahat po ng mga kasama natin dyan, tuwang po tayo sa pagkanta para po makasabay po yung ating mga bisita. Ko ang badya. Okay, ready now? Lahat po tayo, ready? Sing! Narinig ko ang badya. Ay, ulit po, ulit. Testing lang po, testing, para ano lang. Okay, isa pa po. Testing lang yun, testing para magising tayo. Narinig, ready, sing! Narinig ko ang badya, kay Jesus ay ligtas, ipangaral sa madla, kay Jesus ay ligtas, san pa man napadpad, ihayag ng malakas, ang utos ng may kapal, kay Jesus ay ligtas. Next. Si Kristo ay nagligtas, ihatid ng madalas, sa lipos man ang sala, kaya niyang iligtas, sa bundok o dagat man, sa ating ibulalhas. Si Kristo ay nagliligtas, ngalan niya'y itaas. Verse 3. Awiting may tagumpay, paano siya nagligtas, namatay at nabuhay, nang tayo'y maligtas, sa abang kalagayan, si Jesus ang panglunas, magbunyi hanggang wakas, kay Jesus ay ligtas. Last stanza now. Tinig natin itaas, kay Jesus ay ligtas, magdiwang buong bayan, sa tagapagligtas, magalak magawitan, dahil sa kaligtasan, si Kristo'y nagliligtas, ngayon man at kailan. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nakapunta. At hindi po aksidente na andito po tayo ngayon dahil hindi lamang po yan physical, but sabi po nga kanina, spiritual din po. Kaya lahat po ng ito ay may purpose po bakit po andito kami ngayon at bakit merong gantong programa, ay gusto po ng Panginoon na lahat tayo ay mabahagian ng kaligtasan. At ngayon po ay hindi na po tayo magpapakatagal, dadako na po tayo sa pinaka-importanting part ng ating program po na ito. Yun po ay ang pagkikinig ng salita ng Panginoon. At tatawagin ko po si Pastor Pierre Cabarles para po sa kanyang mensahe. Po, magandang tanghali po sa atin lahat. Hindi ko po uukupahin ng mahabang oras po ninyo. Alam ko naman po mahalaga ang bawat oras at sinasamantala lamang natin yung pagpapahinga po ng mga doktor po natin. Ano po? Ako po si Pastor Pierre Cabarles
ng Graceway Bible Baptist Mission Biga, dyan po sa may San Vicente. Kung kayo po ay madaan sa tapat po ng elementary mo doon, nakikita niyo po yung karatula na sa gilid. Opo. Okay? Kami po ay sa panandaliang oras lamang po. Huwag niyo po sanang hindi ko po mamalabasin ko na rin po habang kayo po ay nandito. Ako po ay magbabahagi po ng maikling mensahe lamang po ng Panginoon para po sa atin. Regardless po ito ng inyong pong relihiyon na kinabibilangan, wala po tayong po dyan. Hindi po natin kailangan pagtalunan po yan. Ito ay mensahe lamang po ng Diyos para po sa atin na dapat naman po ay ating pong tanggapin. Kasi po, yung ganda nga po ng pangalan po ng programa po ito, Mahal Ka ng Diyos, Katanduanes. Amen? Tunay po, mahal po tayo ng Diyos. Okay? Bago po tayo magsimula, ako po'y mananalangin po muna. Kahit wag na po kayong tumayo, tayo po ay yumuko lamang, manalangin, hingin po natin gabay ng Banal na Espiritu sa ating pong pag-uusapan. Let us pray. Panginoong dakila, makapangyarihan ka sa lahat. Panginoon, igawan niyo po sa amin ang kataas-taasang karunungan na nagmumula po sa Banal na Espiritu. Gabayan niyo po, Panginoon, ang mga mahal naming bisita, Panginoon, na naririto, Panginoon, mga kababayan dito po sa isla sa Biga, Panginoon. Lord, ay ipinapanalangin ko po ang inyong pagkilos, ang pagliligtas na nagmumula po sa inyo, ang lubusang pagkaunawa, Panginoon, sa katotohanan na dala-dala ng iyong pong mensahe sa mula po sa banal na kasulatan. Gabayan niyo po ko, kayo pong maglagay ng mga salita sa aking isipan at sa aking bibig, Panginoon, upang ako'y makapagturo na may kapangyarihang nagmumula sa inyo. Pinupuri yung pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Nais ko pong ituro po sa inyo, mga kaibigan, mga minamahal. Nais ko pong ibahagi po sa inyo yung tinatawag po na mabuting balita po ng Diyos. Sa panahon po natin, bihira na lamang tayo makapakinig ng mabuting balita. Sa balita pa lamang, sa napapanood natin sa telebisyon, sa social media, halos lahat na lang ay bad news. Tama po, mga nanay? Puro na lang bad news. Kaya po, sa grupo po namin, dala-dala naman po namin ay good news naman. Okay? Para naman po kahit papano ay sumigla yung Happy Island, ng Catanduanes, yung dala-dala po namin ay mabuting balita para po sa inyo. Ngayon, yung Biblia po ay nagtuturot, nangangaral din naman po ng tinatawag na mabuting balita para po sa atin. Okay? At ito pong mabuting balita po nito ay higit pa po dito po sa panlupang mabuting balita. Ito po ay makalangit na mabuting balita. Okay. So ano po ba 'yon? Ano po ba yung mabuting balita na dala-dala po namin? Yung salita po ng gospel. Okay? Yung word po na gospel, okay? Ito po ay yung salitang ito po sa English ay good news. Sa salitang naiintindihan natin yung ebanghelyo. Pero sa English po ang ibig sabihin po niyan ay gospel. Ano po ba yung mabuting balita ng Diyos sa atin? Okay? Pero, dadaanan ko lang po yung masamang balita. Kasi hindi po magiging mabuting balita sa atin kapag hindi natin napakinggan yung bad news na galing din naman sa Diyos. Okay? Sabi po ng Biblia, sabi po sa Roma, 1:16, sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Jesucristo. Kanino daw po ebanghelyo? Kay Kristo. Sa Kanya galing, hindi po sa tao. At sabi niya, ito ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan. Okay? Ang mabuting balita ng Diyos na kay Jesus ay kaligtasan. Teka, tatanungin natin, bakit nagtuturo ang Biblia ng kaligtasan? Ano ba ang kabaliktaran ng kaligtasan? Kapahamakan. Kapahamakan. Bakit po, mga minamahal, alam niyo po, nais po namin, maliban po sa gamutin po ang inyo pong mga pisikal na sakit. Okay? Yun po ang pakay po ng grupo, bigyan ko po kayo ng konting lunas kahit papano sa mga pisikal na kasakitan o sakit. Pero, meron po tayong tinatawag na spiritual na sakit o karamdaman na dapat pong masolusyonan. Ano po iyon? Ang tawag po doon ay kasalanan. Sa English, sin ang tawag. Okay? At sabi po ng talata ng Biblia, sabi po ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala.
wala pong, sabi niya, wala pong exempted. Okay, wala pong hindi kasali. Bata, matanda, lahat po ay nagkasala. Totoo ba yun? Lahat ay nagkasala? Subukan natin. Sino po sa inyo nagsinungaling na? Taas ang kamay. Patay, kabos. Ano na? O doon pa lang, bagsak na tayo. Ano ho? Totoo ang Biblia. Ano ho? Lahat ay nagkasala. Yun po ang sakit natin. Paano tayo nagkaroon ng ganitong sakit, pastor, na espiritual? Sabi po ng Roma 5:12, nang dahil sa isang tao, yung unang-unang tao, sino yung unang nilikha? Si Adan at Eva. Sabi niya, pumasok mula sa kanila. Galing sa kanila, pumasok ang kasalanan. Habang may kasalanan, pumasok din naman ang kamatayan. Kaya pala tayo namamatay. Nang dahil po sa kasalanan. Ano po? Ang plano ng Diyos ay walang kamatayan, ngunit dahil sa kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan, mayroong kamatayan. Meron po ba kayong kilalang taong hindi namamatay? Wala po, ano? So lahat po tayo ay darating, alam natin, mamamatay tayo. Kaya nga po may cemetery po doon. Ano po? Makita natin malaki, maliit, mahaba, maikli, walang pinipili, bata, matanda, mamamatay. Yun po yung isang sakit na hindi po kayang solusyonan ng tao. Okay? Kahit pa doktor pa yan nakilala sa ibang bansa, hindi po kayang solusyonan ang sakit na yan. Ang tawag ay kasalanan. Pero po, yan po yung masamang balita. Bakit po masamang balita? May kasalanan ka. At anong mangyayari dahil sa kasalanan niyan? Mamamatay ka. At sabi po ng Biblia, yung kamatayan po na yan ay dalawang klase, isang physical at isang spiritual. Ano yung physical? Itong katawan nito, yung mga magaganda at makikisig na katawan po ninyo, pag kayo po ay binawian ng hininga, diretso po tayo pare-pareho. Ano po? Doon po sa libingan. Physical na kamatayan ang tawag po roon. Ngunit, meron pa pong mas nakakatakot po roon. Yung sinasabi po ng aklat po ng kapahayagan o revelasyon. Na sa Kabanata 21:8, ang sabi po niya, ngunit sa mga duwag, walang pananampalataya, mga karumal-dumal, mamamatay tao, sumasama sa Diyosan, mga nagsinungaling. Ulitin ko nga po, sino po nagsinungaling? Lahat. Ang sabi ng talata ng Biblia, ang kanilang bahagi o ang kanilang patutunguhan ay isang lawang nagbabaga sa apoy at asupre. Kaya po, problemang malaki po iyan. Yung kasalanan po na yan, hindi po kayang solusyonan ng tao. Kasi spiritual po na sakit na meron tayo. Lahat po iyan. Ngayon, ano po, bakit po nasabing mabuting balita? Ulitin ko, yung binasa ko doon, sabi po ng talata, sapagkat hindi kinakahiya ang ebanghelyo ni Kristo. Yung mabuting balita ni Kristo. Na ano, ito ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan. Ano po yun? Yung ebanghelyo ni Jesucristo, yun po ang paraan natin, yung gamot natin, lahat, bawat isa sa atin, yan yung gamot na kailangan natin para doon sa sakit na kasalanan. Yung ebanghelyo po na yan. Narinig nyo na po ba ang ebanghelyo? Yung gospel? Ano ba yung gospel? Ang gospel po ay hindi po relihiyon. Ang gospel po ay hindi po simbahan. Hindi po gawain. Ano po ba ang gospel? Ang gospel po, sabi po ng aklat ng Korinto, okay? Ang sabi po ng aklat ng Korinto, sabi ni Pablo, siya po nagsalita, ipinahayag ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na siyang ipinangaral ko, na siyang tinanggap ninyo at inyong pinaninindigan. Ano daw dapat gawin mo sa ebanghelyo na galing kay Jesus? Dapat mo raw tanggapin at panindigan. Ibig sabihin, huwag mong bibitawan. Kasi yan ang gamot mo. Tama mo ba? Parang salbabita sa dagat na malakas ang alon, huwag kang bibitaw sa salbabita para hindi ka malunod. Tama po? Yan ang susi natin. O yan yung gamot, ay yun yung paraan sa ating kagalingang espiritual. At ang sabi niya, ano bang ibig sabihin ng ebanghelyo? Sabi niya, sa pamamagitan nito, kayo'y maliligtas. Maliligtas daw tayo sa kapahamakan na dulot ng sakit na kasalanan sa gospel na ito. At ang sabi niya, kung tatanggapin niyo ito at kayo mananampalataya. Okay po, sasampalatayanan mo, pagtitiwalaan mo yung
gospel o ebanghelyo ni Kristo. Anong laman ng gospel ni Kristo? Yung mabuting balita mula sa Kanya. Ano yan? Sabi niya, una, sabi niya na aking tinanggap, sabi ni Apostol Pablo, kung paano si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Okay? At sabi niya, na naayon sa kasulatan, at siya'y nailibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay muli. So yan po yung mensahe ng Ebanghelyo. Yung ginawa ni Hesus Kristo sa atin. Ano yun? Na siya'y namatay, nilibing, at muling nabuhay. Para ano? Para bayaran ang ating kasalanan. Kaya nga sabi ni Hesus Kristo, sabi sa Juan 14:6, kung kayo po'y pamilyar, ang sabi niya, nagwika si Jesus at sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Sinabi ba, relihiyon? Hindi. Mabuting gawa? Hindi. Sabi niya, siya. Pagtitiwalaan po lamang natin yung kanyang nagawa na. Nakuha niyo po, kaya nga sabi ni Jesus, siya lang ang tanging daan. Wala nang ibang daan. Siya po si Jesus. Kami po, baptis ako, baptis. Hindi po baptis ang daan patungong langit. Si Jesus, siya lamang ang daan patungong langit. Malinaw po yun, huwag nating dagdagan. Ano po? Kung gagawin lang natin yung mabuting balita ng kanyang pagliligtas sa iyo, maniwala ka sa Kanya, maliligtas ka. Sabi po ng aklat ng Roma, sabi niya, kung ipapayag ng iyong bibig na may pananampalataya na siya'y nabuhay mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Nakuha niyo po, mga kaibigan, mga minamahal, ang kaligtasan para tayo po ay makaiwas doon sa tinatawag na kamatayan espiritual, dulot ng sakit na kasalanan na nasa loob natin. Mga kaibigan, may namahal, yun po ang kailangan natin. Wala nang ibang gamot. Okay, yung mga doktor natin yan, hindi kayo kayang gamutin sa espiritual. Si Jesus lang ang may kakayanang gawin po yun. Ang mga pastor, hindi namin kayang gawin yun. Diyos lang ang may kayang gumawa nun. Yung mga simbahan, hindi yung kayang gawin ng simbahan yun. Si Jesus lang ang may kakayanang magligtas sa inyo. Okay po? Yun po ang sabi niya, kasi ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ay nandoon sa Ebanghelyo. Nandoon po sa gospel ni Jesus Christ. Ano ulit ang gospel? Siya'y namatay, nilibing, at muling nabuhay para bayaran ang ating kasalanan. Paano, Pastor, matitiyak ba ang maligtas, maiwasan ang kapahamakan ng impyerno? Kasi pag namatay kang makasalanan, listen, pag namatay kang makasalanan, impyerno ang iyong patutunguhan. Nakasulat po sa Biblia, may lawang nag-aapoy at sasupre. Ngayon, ang sabi po ng Biblia, sampalatayan ng maiiwasan mo yun. Mga kaibigan, mga minamahal, yun po ang hinahanap ng Diyos para po sa atin. Yun po ang nais ng Diyos na tanggapin po natin. Ano po, mga minamahal? Ngayon po, kung sinasabi natin, gusto natin, Pastor, gusto kong maligtas, gusto kong mapagaling yung aking sakit na kasalanan. Hindi ako mapahamak, hindi ako mamatay sa espiritual na kalagayan. Pastor, gusto ko po maligtas. Paano po gagawin? Ulitin ko, simple lang. Kilalanin mo makasalanan ka. Yung pag sinasabi mo, ganito po kapag ikaw sinasabi mo wala kang sakit, hindi ka magpapagamot, tama ba? Hindi ka magpapagamot, hindi ka pupunta sa doktor, sasabihin mo, wala naman ako sakit. Pero pag tatanggapin mo may sakit ka, lalapit ka sa doktor. Ganon din po. Kailangan po natin tanggapin, aminin, tayo nagkasala, tayo makasalanan. Yun lamang po ang paraan. At pagkatapos, tanggapin natin na yung ginawa ni Jesus sa krus sapat na, wala nang iba. Kasi siya lang ang tanging daan ng kaligtasan. Ano po? Ngayon, kung sinasabi natin, gusto natin, Pastor, gusto kong maligtas, gusto kong tanggapin yung kagalingang espiritual na yan, ayokong mapahamak sa apoy, ayokong maparusahan ng Diyos dahil sa kasalanan ko, ang gagawin ko, simple, amining makasalanan ka, manampalataya ka sa nagawa ni Jesus. Pagtiwalaan mo yung nagawa niya, yun lamang. At ang pangako ng Diyos, sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, siya ay maliligtas.
Pangako ng Diyos, pangako ng Biblia, hindi pangako ni pastor, hindi pangako ng sinuman. Pangako yan ng Diyos. Ang tanong, sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Kung pinangako niya, pag nanampalataya ka kay Jesus sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, maliligtas ka. Mangyayari po ba yun? Mangyayari kasi nangako ang Diyos. Ano po? So ganito po, hindi na ako magpapatawag taas ng kamay. Ganito na lang po, sabay-sabay po tayo. Kung sinasabi nyo, gusto kong maligtas, maiwasan ang kapahamakan na ito, dulot ng sakit ng kasalanan, ang gagawin po natin, tatawag tayo sa Diyos upang kilalanin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Sige po, ganito. Kailangan po may pananampalataya na nagmumula sa puso. Kahit manalangin po tayo ng pagkaganda-ganda, hindi mo ka maliligtas ng panalangin. Pananampalataya nagmumula sa puso. Okay po? Sige po, tayo po yumuko, tayo po'y mananalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa mensahe na naibahagi patungkol po sa iyong mabuting balita para po sa ikaliligtas upang kami po, Panginoon, ay mapatawad sa aming pong pagkakasala. Panginoon, gabayan niyo po, Panginoon, ang mga naritong mga bisita, mga kaibigan. Lord God, na sila po ay makaunawa. Ngayon, kung sinasabi mo, huwag ka nang tumingin sa iyong katabi, nakapikit ka, na sa oras na ito, sinasabi mo, gusto mo matanggap yung kagalingang espiritual, mapatawad sa kasalanan, at tunay ngang makatamo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan ng kaluluwa. Sumunod ka sa panalangin na babanggitin ko. Ulitin ko, hindi yung panalangin ang magliligtas sa iyo, kaibigan, kundi yung pananampalataya habang ikaw ay tumatawag sa Panginoon. Kagaya nito, banggitin mo ito, Panginoon, sa oras na ito, naunawaan ko po na ako po ay makasalanan. Na ikaw lamang ang siyang tanging kaligtasan ko. Na yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para ako ay mapagaling sa aking pagkakasala. Binubuksan ko, Panginoon, ang aking puso. Pinahihintulutan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Simula sa araw na ito, ikaw po ang maghari, ang magmuno sa buhay ko. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, mga minamahal, kung ikaw po ay sumunod o kung ikaw po ay tumawag sa Diyos ng may pananampalataya, kung paano nyo, kung sinundan nyo po iyon na may pananampalataya, ang pangako po ng Panginoon ay ganito, iiwanan ko po kayo ng pangako mula sa Diyos. Hindi po sa akin ha, hindi po ako nangangako kasi baka mapako. Pero ang Diyos hindi po mapapako. Ang sabi niya, sabi po sa Juan, pamilyar po kayo sa John 3:16. Ang sabi po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, o palitan natin, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katanduanes, na sukat ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yung kaisa-isang anak? Si Jesus. Na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nanampalataya ka, kaibigan, ang sabi, pangako ng Diyos, hindi ka na mapapahamak at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Yung daan patungo sa Ama sa langit, mapupuntahan mo na. Okay? At pagkatapos pa na ito, last, si Jesus, bago ko magtapos, si Jesus nakapako, tama po, napako siya at meron siyang dalawang kasamang kriminal. Sabi ng isang kriminal, kung ikaw ang tunay na Kristo, bumaba ka, iligtas mo ang iyong sarili, isama mo kami. Pero sinaway siya ng isang kriminal. Ang sabi niya lang, ganito, manahimik ka, hindi mo kilala ang taong yan, tayo karapat-dapat tayo mapako kasi makasalanan tayo. Pero siya, wala siyang pagkakasala. At pagkatapos, listen, tignan nyo tignan nyo mabuti. Ang ginawa lamang ng lalaki, sabi niya, tumawag siya kay Jesus, sabi niya, Panginoon, ibig sabihin, nananampalataya na siya kay Jesus.
Kaya niya tinawag si Jesus na Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa iyo ng kaharian. Tama po ba? Nakasulat po yan sa Mateo. Ngayon, ang sabi po niya, sinabi ba ni Jesus, o sige, bumaba ka muna dyan, magpabautismo ka. Hindi niya na magagawa. Bumaba ka dyan, sige, bumaba ka muna bago kita iligtas, bumaba ka, magpamiyembro ka muna ng simbahan. Hindi. Anong sabi naman niya? Ngayon, ipinagsasama na kita sa paraiso. Kailan niya natiyak na meron siyang kaligtasan? Nung namatay na siya? Hindi. Nag-uusap pa sila. Tama po ba? Nagkakausap pa sila. Kailan sinabi na Jesus sa kanya? Ngayon, ipagsasama na kita sa paraiso. Buhay pa, natiyak na niya na meron siyang kaligtasan. Yan po ang pangako ng Diyos. Kung paano siya naligtas, gayon din po ang ating tatanggapin sa tunay na pananampalatayang ipagkakaloob po sa Kanya. Ano po? Mga kaibigan, mga minamahal, ulitin ko po, hindi po reliyon ang aming pong inaalok. Kami po, maaring nag-iimbita kami sa aming simbahan, pero hindi po para maging religyoso lang kayo. Ano po? Nais lang man namin ninyo makilala yung Panginoon na nakasulat sa Biblia. Yung Diyos na nakasulat sa Biblia. Yung Jesus na nagliligtas. Ano po? Yun lamang po ang pakay po namin. At ito po ay ano lamang po, isa lamang po sa dagdag na ano namin, na pakay po namin. Yung kayo po ay bigyan ng physical na kagalingan. Pero yung higit na kailangan po ng bawat isa ay yung spiritual na kagalingan. Ano po? Sana po ito'y naging pagpapala po sa inyo, mga minamahal naming mga kababayan dito po sa Biga. Ano po? Sige po, tayo po'y tumayo, magtapos po tayo sa panalangin. Okay? Magtapos po tayo sa panalangin. At magre-resume na po yung ating pong medical mission. Ano po? Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po'y manalangin. Sige po. Let us pray. Panginoong Diyos, dakilang Ama na sa langit, sa pagtataas ng inyong abang lingkod, Panginoon, ipinagtatago biling ko po sa iyo ang mga bisita, mga kaibigan po namin, mga kababayan dito po sa Biga. Lord, sila po na mga nakarinig ng Ebanghelyo, ang mabuting balitang nagmumula sa iyo ng kaligtasan. Panginoon, tulungan niyo po sila, nalubusan po nila itong maunawaan sa paglipas ng panahon. At sila rin po, Panginoon, ay magkaroon ng pagnanais na kung paano mo sila inabot ng iyong salita, kung paano mo sila nais abutin pabalik sa iyong presensya. Panginoon, ay ganoon din naman po sila ay magkaroon din po ng pagnanais na sa iyo po ay mapalapit, Panginoon. Mahalin ka bilang kanilang tagapagligtas at Diyos ng buhay po nila. Lord, tulungan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, pag-uwi man nila sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon, ay Lord, maging pagpapala po ang mensahe na ito. Lord, mag-isa amin pong pagpapatuloy dito po sa medical mission. Lord, bless you po ito na maging patagumpay at marami po pong mga kababayan, Panginoon, na makatanggap po, Panginoon, ng medical na benepisyo, Panginoon. Purihin na yung pangalan, itong dalangang sinasamo ko sa ngalan po ng inyong anak na aming pong Panginoong Isus. Amen at Amen. Okay, maraming salamat po ulit, Pastor, at sa mga nakadalo. So ngayon po ay tayo po muna ay pumunta doon sa side na yun, doon po sa gilid, para po ang mga ating upuan ay ma-set up po muna ng ating mga doktor. At lahat po ng mga papel kanina po na naka-decision slip po ay hawakan niyo po muna kasi tatawagin po namin kayo mamaya. So doon po muna tayo sa side.